Guys, magandang hapon. May niluto akong espesyal. Biko at saka aros kaldo. Yung aros kaldo pwede pa. Yung biko, pwede pa sa nagtsatsaga. Nagtsatsaga ang kakachismis. Ngayon yung sugar, nasunog. Kaya ang pait. Diniskartehan ko na lang. Tapos yung malagkit ko na parami ang tubig. Ay, naging kutsinta na yung biko ko. Please watch this. Ayan. Mukha naman siyang yummy. Maganda siya. Dahil ang ginamit na asukal ay yung asukal na galing kay Ate Mayan. Brown. Ayan ang asukal. Oh. Ang pangalan ng asukal, Demerara Sugar. Light brown. Parang buhangin lang sa busan. Sa dagat ng busan. At ang kulay quality. White sugar lang gagamitin ko sana. Sabi niya, FFS, may brown ako dito. Maganda nga siya. Susunod, kailangan yung kanin, lulutuin niyo yung malagkit na tama lang ang tubig. Nakalimutan ko, akala ko basmati rice yung niluto ko, malagkit pala. Kaya nagkaroon ng tubig na marami malambot. Pero okay na rin yun. Ang ginawa ko, nilatik ko yung oil, tapos nilagay ko yung sugar, hanggang matunaw yung sugar. Habang tinutunaw ang sugar, nagmamarites kami. Ngayon naamoy na may nasusunog. Ngayon, yung mga 1/4 ng aking nilulutong brown sugar, nasunog. Ngayon, dali-dali kong inihalo na kaya pala yung kanin ay, yung malagkit ay naluto ng malambot. Siya ang magsusurvive para maibsan yung pait. Ayan, tikman natin. Nabusog na ako sa rescaldo. Tikman natin kung ano nangyari. Usok-usok pa yan. Masarap. May nahamuli-muya ka lang na parang pait. Is normal. Isipin mo na lang kumain ka ng olive o ng serpentina. Pero okay lang siya. Minsan-minsan masarap din naman yung kumain ng mga sunog tulad ng tutong na bigas. Pwede. Masarap siya. Parang tawag sa amin ay sinukmani. Medyo malambot yung sugar, yung kanin kasi naparami ang tubig ko. Pero quality yung sugar ng Demerara sugar. Mas masarap ito. Hinahaluan ko pa kasi ito ng yung condensed na hindi masyadong matamis, yung pandan. Lalo yung masarap kung may ganun. Hindi talaga ako gumagamit ng sugar. Yung ginagamit ko, yung condensed na may pandan flavor. Para amoy pandan yung kanin kahit wala kang pandan. O kung gusto mo magkaroon ng gandang kulay yung biko mo, yun, magandang gamitin yung Demerara sugar. Harap. Pwede ng pagtsagaan. Diba? Sana magustuhan ng mga kasama ko. Kumain sila. Galing sila sa trabaho. Kakanin. Palalamigin ko to. Masarap to pag pinalamig. Chiller. Kailangan ko ng lalagyan. Ubus na. Mas napait pa naman ng kape. Pwede yan. Pwede siyang iulam sa kape. Thank you, Lord. Wala akong pasok ngayon. Mahirap din kasi pong inaabuso yung katawan. Trabaho tayo ng trabaho. Puro tayo trabaho. After ng ating salary, ubos na naman. Diba? Bugbugan ng katawan. Nyaw. Yung aris kaldo, kasi mahilig akong kabagin, hindi na ako magpapawala ng luya. Naalala ko, kapag kumain kayo ng kimchi, nawawala ang kabag kasi may luya din yung kimchi. Ngayon, kailangan any food na, halimbawa, kakain ako ng chicken na niluto o nilagang baboy o baka, kailangan may luya lahat. Mas maganda, ito toasted mo yung luya na hindi sunog para yung extract ng luya
absorb ng olive oil. Eh, hindi naman kasi ako gumagamit ng olive oil. Pero doon ko na-realize, the best yung olive oil kasi hindi natutulog yung mantika ng olive oil. Diba? Mahirap maging chef. Itong lugaw kong ito, tinistingin ni Ate Mia ang lagyan ng kalamansi, ng lemon. Sarap. Para siyang, ano ba yun? Parang goto, ang lasa. Nasa gutuhan tayo. Ano guys, hindi ko alam kung magbabakasyon pa ako ng Pinas o ano. Tapusin ko na lang yung mental, pero namimiss ko na rin yung Philippines. Pero sabi nga, nakaya ko na nga mag-4 na taon na ako. Siyempre, tagal na. Ano ba nang gusto ko rin magbakasyon sana. Kaso ngayon yung sitwasyon ng bansa, may gera o wala, minsan nai-stop ang pagbalik dahil sa walang biyahe. Kaya dito muna kami sa Israel.